Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Welcome back po sa aking YouTube channel. Isang masarap na recipe muli po ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kaya huwag po kayong bibitiw. Panoorin po ninyo hanggang sa dulo nitong aking video at sigurado kong masisiyahan kayo. Ito po yung aking mga kompletong panahog dito sa aking iluluto ngayon. Pero bago po ang lahat, kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-like lang po, paki-subscribe. At syempre, huwag po niyong kalilimutan, pakikalimbang na lang po yung ating bell button para lagi po kayong updated sa aking mga nilalabas na bagong video. Tayo na po, umpisa na po natin ang ating pagluluto. Gagamit po tayo ng 50 grams na butter at lalagyan ko siya ng mga 2 kutsarang cooking oil para lamang po makontrol yung pagkasunog agad ng ating butter. Uunahin kong iluto yung hipon. Piprito ko siya na parang pahakok lamang ang aking gagawin. Then aahonin ko uli siya. Mas malasa po kasi yung hipon pag atin muna siyang ipinrito dun sa butter kesa dun sa isasahog po natin siya na sariwa. Yun po ang pagkakaiba, ang diferensya pagdating po dun sa lasa. Atin lamang pong hahaluin paminsan-minsan or babalik pa rin po yung hipon para po yung lasa ng butter ay kumapit talaga sa kabuuhan ng hipon. Tayo na po. Umpisa na po natin yung ating pagluluto. Una ko pong ilalagay yung bawang. Mas maganda po sa bawang yung nagigisa siya. Then, pag na golden brown na po siya, saka po natin isusunod yung sibuyas. Ito yung menu na hinahanap ng mga vegetarian. Doon sa mga hindi kumakain ng pork, doon sa mahilig lamang kumain ng mga gulay, ito yung isang sakto na hinahanap ninyo na menu. Ang gagamitin ko nga pala dito yung frozen na mixed gulay. Na ito naman po ay available sa mga supermarket. Maging sa mga frozen food store po available po ito. Hayaan lang natin siya na mag-isa at paminsan-minsan ay ating hahaluin. Isunod na natin yung ating pampalasa. Ito yung aking pinakang secret ingredient, yung patis alamang, na ngayon ay hindi na sikreto. Yun nga po palang kumpletong listahan ng aking menu ay nasa inbox. Doon nyo mababasa. Madali lamang maluto itong ganitong gulay. Kaya sunod-sunod na nating ilalagay din yung ating mga panahon. Susunod na natin yung ating hipon. Susunod ko na rin po yung itlog ng pugo. Pero pwede naman po niyang pagsabay-sabay na lang natin yung ating mga sangkap. Pagkalagay po ng ating mga sahog, atin lamang pong hahaluin para hindi naman po masyadong ma-overcook yung nasa ilalim ng ating lutuan. Isusunod na natin yung ating cream of mushroom. Gumamit nga po pala ako dito ng spam. Pero pwede naman po yung ham. Ganyan lang po kadali yung ating ginagawang pagluluto. Ilalagay ko na rin po yung pinagpakuluan ng hipon. Hindi ko muna inilahat yung sabaw ng hipon para makapag-adjust ako mamaya dun sa sabaw. Kaya nga po nang nabanggit ko kanina, pwede naman po nating sabay-sabay na yung ating mga panahog na ilagay natin dun sa ating lutuan. Kapag nailagay ko na po yung lahat ng aking mga sahog na mga gulay, saka ko po ibubuhos yung all-purpose cream. Nakalimutan ko nga pala kanina ilagay yung paminta. So ngayon ko lang siya ilalagay. Abot pa rin naman. Pakukulang pa naman natin yung ating niluluto. Pagdating po dun sa lasa ng ating niluluto, kayo na po ang mag-a-adjust dun sa paglalagay ng asin. Nasa sa inyo na po yun kung gusto niyo medyo maalat or yung katamtaman lamang. Ako nga pala po ay naglalagay din ng bell pepper kasi nakakapagpabango din yan sa ating mga niluluto.
Atin lamang po siyang pakukulan sa mahinang apoy kasi luto na po siya. Medyo mag-absorb pa po yung kanyang sabaw kasi mainit yung ating lutuan, kaya mamaya po medyo kukunti na yung sabaw. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat at sinamahan ninyo ako hanggang sa dulo ng aking pagluluto. God bless po sa ating lahat.